Tinaas na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang benchmark sa unang pagkakataon sa loob ng higit 2 taon. Sa ngayon po ay nasa 4.5% na ang reverse repurchase rate ng BSP. Ito'y dinagdagan ng 25 basis points bilang pagtugon sa bumibilis na inflation o pagtaas nga po ng presyo ng bilihin at serbisyo. Kailangan na rin pong umaksyon ng BSP para nga mapanatiling stable ang presyo ng bilihin. Lalo pa nakaka-apekto po sa lokal na transportasyon at lokal na produksyon ang mataas na presyo ng petrolyo at ng fertilizer. Tumaas ang interest rates kumbaga. Samantala na hassle at naipon ng mga commuter sa ilang istasyon po ng MRT3 kahapon ng hapon dahil sa issue ng linya ng tren. Nagbawas daw kasi ang pamunuan ng bumabiyahing tren. Ayon po sa pamunuan, nasa 16 na tren lamang ang bumabiyahe bandang alas 5 ng hapon. Saktong-sakto sa uwian ng mga kapatid natin yan. Bumalik naman daw sa normal ang operasyon ng MRT3 pasado alas 7 ng gabi. Ayun, no, pagod ka na sa trabaho, tapos ganun pa yung nangyari. Ay, naku talaga naman Pilipinas. Samantala po naman, nakipag-partner po ang DSWD sa NGO na Rural Rising Philippines na nagsasagawa nga po ng rescue buy sa mga produkto ng mga magbubukid. Bilang tulong yan sa mga magbubukid sa probinsya para nga maibenta ang kanilang ani sa gitna ng pagsirit po ng presyo ng petrolyo. Sabi po ng DSWD, bukod daw po sa makakatulong nga ito sa mga magbubukid na makaiwas sa mga nambabarat po o middleman. Makakatulong din daw ito na madagdagan ang supply ng mga prutas at gulay sa walang gutom kitchen sa Pasay. Umaasa po ang Rural Rising Philippines na makikipag-ugnayan sa ilang pang mga ahensya ng pamahalaan sa direktang pagbili nga po ng ani ng mga magbubukid. Nagpatupad naman po ang Department of Human Settlements and Urban Development ng 3 buwang moratorium sa housing loans. Layon daw ng ahensya na magbigay po ng kaunting ginhawa sa mga Pinoy sa gitna po yan ng krisis sa enerhiya. Sa ilalim nito, lahat ng kwalipikadong borrower ng National Home Mortgage Finance Corporation ay sakop po ng moratorium at hindi na kailangan pang magsumite ng aplikasyon. Nasa 50,000 benepisyaryo daw ang maaaring makinabang sa nasabing moratorium. Posible po daw na umabot naman sa strong o very strong ang El Nino sa huling bahagi po ng taon. Ito nga po, sa programang ito, sinabi nga po ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, nasa 79% ang tsansang umabot ang El Nino pagdating po ng Hunyo. O tsansang mabuo ang El Nino pagsapit ng Hunyo. Maaring mahina lamang ito sa simula pero meron nga pong posibilidad na ito'y lumakas sa pagtatapos ng taon. Nauna po sinabi ng Pag-asa na posibleng tumagal hanggang unang quarter ng 2027 ang El Nino. Babala po ni Solis kung sakali pong ito'y umabot pa sa tag-init o baka posibleng ito rin po'y umabot pa sa tag-init sa susunod na taon. Aral ko. Next warm and dry season months po, kung magpo-prolong itong El Nino at maging strong. So dun po natin makikita na potential pa rin yung mga widespread na mga matataas ang temperature, yung daytime temperature at yung pong alinsangan at heat index. Yan po ang tinig muli ni Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, Annalisa Solis. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.